At samantala, isa rin po sa malaking balitang pinag-usapan ngayong linggo ay ang pagpapakamatay ng isang UP Manila student na si Cristel Tejada. Umano'y kinitilang buhay matapos hindi payagang makapag-enroll ng nasabing universidad. Ngunit giit ng UP Manila, wala silang kasalanan sa pagpapakamatay nito. Balikan natin ang ulat ni Dina Pagibitan. March 15, 2013, isang di malilimutang trahedya para sa pamilya at nagmamahal kay Cristel Tejada. 16 na taong gulang, isang first-year BA Behavioral Sciences student at scholar sa University of the Philippines, Manila. Ito ay matapos na hindi mapagbigyang makapag-enroll sa universidad dahil sa kawalan ng pambayad. Sa Socialized Tuition and Financial Assistance Program o STAFAP, kung saan maaaring makapag-enroll ang mga estudyanteng mahihirap sa universidad nang hindi nagbabayad ng full tuition fee at makakatanggap pa ng buwan ng benepisyo depende sa tinatawag na brackets. Classified under bracket D si Cristel sa universidad kung saan nagbabayad lamang siya ng 300 pesos kada unit at nakaka-avail din ng loans mula sa Student Loan Board. Setyembre 27, 2012, hiniling ni Cristel na i-rebracket siya sa E2 kung saan may free tuition fee at allowance ngunit hindi napagbigyan dahil hindi nakapagpasa ng mga kaukulang dokumento. March 13, 2013, nag-file umano si Cristel ng Voluntarily Leave of Absence o LOA. There is no forced leave of absence. LOA is filed by students who are not officially enrolled for various reasons. On the no late payment policy, Article 330 of the University Code states, no person who has not matriculated may be admitted to classes. Naninindigan ng UP na hindi sila guilty sa nangyari dahil marami pa umanong mga bagay na maaaring maging sanhi ng pagpapakamatay ni Cristel sa kabila ng sisi at batikos na natatanggap. Lumabas daw na family problems, social dealings at pag-aaral ang problema ng bata ayon sa counseling ng universidad. There are specific guidelines in relation to punctuality. This is not to repress any student, but this is a means of putting order, uniformity, and equality among all UP students. Samantala, iprinesenta din ng proposed guidelines ng STAFAP ni UP President Alfredo Pascual. Hindi rin naiwasan ang bugso ng damdamin ng mga kapwa estudyante ni Cristel. Panawagan nila katarungan sa pagkamatay ng kapwa UP student. Nagdeklara din ng strike o total shutdown ng lahat ng UP campus ang mga estudyante sa Miyerkules. Sagot ng pamunuan ng UP, kakausapin daw nila ang mga estudyante sa binabalak na kilos protest. We dream for them as they aspire for their future. As administrators, we are not enemies. I would like to consider myself as a surrogate parent to our students, faculty, and staff. The tragedy that happened late last week, again, I will reiterate, will be our inspiration for further resolving all issues that are making it difficult for our students to study in UP, particularly students coming from poor families. Naumpisa na natin yung reform process, and we're committed to pursuing this to make sure that no qualified student is denied access to UP. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.